And last question, Yeah. who are you becoming right now? I'm becoming, if God willing, I am going to become Miss Universe this year. Yeah, I am yeah, Miss exactly. Venezuela, and I would love, and I'm competing in Puerto Rico this November. So the biggest honor would be to bring home the 8th crown for Miss Universe in Venezuela for all my people. So that's what I hope to be coming right I now. wish your dream come true. Thank you so much. Yeah. Amen. Love that. Thank you. What a pleasure. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Nice. So mga kapolitika, inyo pong nakita at narinig yung pambato ng Venezuela para sa Miss Universe 2026 na gaganapin nga sa bansang Puerto Rico. So last year pa kinurnahan yung magiging representative ng kailang bansa para dito sa competition this year. At in fact, ngayon pa lang is kinukumpara na itong si Venezuela dito sa ating inaasahan ng nakarang majority yung pambato ng La Union na si Bea Milian Windorski. Dahil bibigyan natin mga kapolitika ng reaksyon at ng ating opinion yung sinabi ng ating netizen dito sa mundo ng social media na pag si Bea Milian daw yung ipapadala ng ating bansa doon sa Puerto Rico ay most probably ay susuportahan daw siya ng mga Latinas dahil ito daw yung standard ng beauty na kanilang hinahanap rin. So, atin rin pong pag-uusapan yung pagkukumpara dito kay Bea sa pambato ng Venezuela na si Clara Vega. So, kinukumpara sila ngayon dahil nga siya yung ipapadala ng Venezuela para sa kompetisyon ng Miss Universe para ngayong taon. So, ang masasabi ko dito sa pambato ng Venezuela ay talagang masasabi rin natin na maganda yung kailang maging manok para ngayong taon. Pero, I do believe na tatalunin siya ni Bea pagdating sa katawan kung i-compare natin mga kapolitika yung pambato ng Venezuela dito kay Bea ay lamang na lamang siya pagdating sa tindig. At sa kagandahan ay masasabi natin na equal ang maging labanan ni Venezuela at ni Bea kung siya yung ipapadala natin doon sa Puerto Rico. So bakit ba natin to pinag-uusapan? Kasi alam naman natin na every year na lang ngayon in the past few years ay nakapasok na sa top 5 itong Venezuela dahil nga dito sa influence ni ni Osmil. So kung inyong mapapansin sa mga nakalipas na taon ay laging nandyan yung Venezuela at Thailand. Kung kaya natin kinukumpara si Bea doon sa maging pambato ng Venezuela para ngayong taon. At pagdating naman mga kapolitika sa ComSkills na rinig nyo naman yung sagot ni Miss Venezuela, masasabi rin natin na medyo lamang rin si Bea dito pagdating sa communication skills or speaking skills. Okay, so yun po yung aking mag-reaction. At sabi naman dito sa post ng isang grupo, if Bea wins, she is capable of getting strong support in Puerto Rico because of her advocacy. Bea is against the deportation of immigrants and she also supports protecting overseas workers, OFWs, and people from Latin countries like Puerto Rico and Mexico who are being deported from the USA. Since that issue is very sensitive and many people are against it, there is possibility that they might favor her because her advocacy aligns with their concerns. So ito yung isa daw sa mga edge, sa mga advantage ni Bea kung siya yung ating papadala dahil dito sa kanyang strong advocacy at the way din siya magsalita mga kapolitika ay talagang makikinig at makikinig ka rin talaga sa kanya. Kung kaya nga doon lumamang yung sa Miss Cosmo, di ba kung inyong matatandaan, ay magaling na speaker yung kailang pinili si Yulina Lindquist. So magaling na speaker at yun kasi dapat ngayon ay total package na rin talaga yung mga ipapadala natin. The likes of Bea Milian Windorski, maganda, matangkad, malakas ang dating. At the same time, magaling na speaker rin itong si Bea plus factor yung kanyang advocacy, strong advocacy na dadalhin niya doon sa Puerto Rico. At the fact is, handang-handa na siya para dito sa kanyang maglaban sa MUPH and hopefully kung papalarin ay papunta na siya doon sa Puerto Rico. So ngayon ay patuloy na gumagawa ng pangalan at ingay sa mundo ng social media itong pambato ng La Union na si Bea Milian at sinusubaybay natin mga kapolitika yung kanyang journey dito sa MUPH 2026 katulad ng mga previous beauty queens natin na kung saan ay sinuportahan natin from the beginning
from the very start until tumapak sila doon sa international stage. So ganito din po ang ating gagawin dito kay Bea Milian Windorski. All out po ang ating support sa kanya papunta doon sa Puerto Rico. At sana papala rin siya na siya ang kukurnahan ng organization para ngayong taon. At in fact, ay na-notice nga po ni Catriona Gray itong si Bea at pinicturean niya ito doon sa isang event. Okay, so nakunan ng ating mga netizen yung moment na yon na kung saan is kinunan ng litrato or video ni Catriona itong si Bea, na kung saan ang sinasabi ng ating mga netizen ay may go signal na daw na nakikita ni Catriona yung winning glow dito sa pambato ng La Union. So mga kapolitika, ano po ang inyong masasabi? Ano po ang inyong magreaksyon dito sa pambato ng Venezuela versus dito kay Bea Milian Windorski? May laban kaya si Bea pagdating dito sa pambato ng Venezuela sa Miss Universe 2026? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Wala, nagkadumi naman sa makeup to. Dumi. Okay. Tap na tayo. Oh, I forgot to drink some medicine. Nothing could matter. Wish I could have So, ano nang pagtsikahan natin? Pwede na siya. Nakikinig ako, nakikiramdam. Tapos na sila. Nangangatok na sila. But anyway, kamusta kayong lahat?
Kamusta ang Abra? Ay, hello, ate baby. Nasa Thailand pa kayo? Grabe yan silang mag-support. Nagpunta talaga silang Thailand to see Muhang. Tapos kasama ko si Mama Ian ngayon. Tapos nagulat ako na share niya. Nakilala niya si Muham kasi na-train niya pala si Muham. Ang galing. So, hindi ko kilala si Mama Ian. Isa siya sa mga magaling na pasarela trainer. Not just in the Philippines, but in the whole pageant world. Dumi-dumi ko. Ano ba yan? But anyway, tapos na silang... Ayun, no, ingay na nila. Tapos na sila. Hindi na ako nakaligo. Ano ba ginawa ko? Ang bagal ko talaga lagi ko umilos. Wala naman ako ibang sisisihin, kundi sarili ko lang. Tsaka ayan, nagtatagalog na ako dahil pagbalik ko ng Vietnam, English na naman tayo doon. Nosebleed na naman ako. Ayan na, tatanggalin ko ng ating makikita nyo na ang totoong anyo ko. Pero ayun, maraming salamat po sa pagtanggap sa akin, sa pagtanggap na ng buong buo. Hindi kalahati, ba't buo? Pagtanggap ng with sobrang pagmamahal. Thank you so much, Abra. Ayan, nakikita niyo na totoong anyo. In 3, 2, 1. Tignan muna tayong makeup para masarap pumiyahe kasi diretso-diretso na to. Alam niyo, ngayon ko lang din na-realize. Well, dati pa naman kasi high school pa lang ako. Nagtatry na ako lip tint, lipstick. Pink talaga. Ang ganda ko rin sa pink lipstick. Oh, tapos na silang lahat. Kasi yung tambayan namin, room ni Mami Drew. Si Mami Drew is my manager / makeup artist / nanay. Inampun na ako nun since pandemic days. Gusto ko lang i-share. Kulang na lang talaga lumabas ako sa matres niya. Yun nga lang, wala siyang matres. Parang siya na talaga yung nanay ko since pandemic days. Tumira kami sa isang bahay. Tapos, ano tawagan? Parang every year since pandemic, sa kanya talaga ako nag-New Year. Kahit may workshop ng New Year, sa bahay niya ako nag-New Year. Minsan dinadala ko lang yung mga kapatid ko. Tapos doon kami nag-New Year sa kanya. Kahit wala siya sa bahay niya. Kasi gusto ni Mami, first day ng New Year, nag-work siya. So yun yung story. Tapos uuwi na lang yan siya mga 2:00 na. Kahit na nung sa lubong ngayong 2025, ngayon lang naman ako hindi naka-New Year ng kasama siya. Kasi nag-New Year ako nga sa Vietnam, diba? Pero since pandemic, kay Mami talaga ako nag-New Year. Wala, ma-share ko lang. Where yan? Balik OFW na naman ang tatay niya.
Blue sky na naman tayo niyan. Walang iyakan ha. Charot. Kasama ko si Tan Perez, yung kuya ni Fred. Yung sa PBB. Share ko lang din. Ayan na. Ito na ang totoong mukha ko. Oh my God! Ako na lang daw hinihintay. Naririnig ko sila. Shocks. Tapos si Hana bagong ligo. Samantala ko may bala